Ngayong gabi, nagsuon. Meron pala tayong bisita ngayong gabi galing direct from Naga. Good evening sa ating lahat. Ano bang mas mahirap? Bulag o nagbubulag-bulagan? Palay ko, mas mahirap yata nagbubulag-bulagan, dahil yun ay namumuhay sa pagkukunwari. Mas maigi pa yung bulag dahil pwedeng gumaling. Ang ating paksa ngayon ay pinamagatan kung may nakikita ka bang anuman. May nakikita ka bang anuman? Hako ito sa Mark chapter 8, verse 22 hanggang 26. Ating basahin. Mark chapter 8, verse 22 to 26. May nakikita ka bang anuman? Dinggin ng salita ng Diyos. Dumating sila sa Bethsaida at dinala nila sa kanyang isang lalaking bulag at ipinakiusap sa kanyang hipuin siya. Hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon. Nang maduraan ang kanyang mga mata at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, kanyang tinanong siya, may nakikita ka bang anuman? Tumingala ang lalaki at nagsabi, nakakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad. Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay. Siya tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng bagay na maliwanag. At pinauwi niya siya sa kanyang bahay na sinasabi, huwag kang pumasok sa kahit sa nayon at huwag sabihin ang anuman. Dinugtong ko po yun dahil yun ang nasa original. Mababasa natin sa King James. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat kami po ay mga nakakita. Ang aming po mga mata ay tunay na malinaw na nakita ng katotohanan. Tubalik, ito ay aral din po sa amin na bagamat physically maliwanag ang aming paningin, ngunit kuminsan spiritually malabo ang aming pong pagtingin. Nawa, turuan niyo kami na maging malinaw at makita namin ang dapat namin makita ayon sa iyong kalooban. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, dito sa ating sipi ng banal na kasulatan, meron tayong at least tatlong bahagi. Alamin natin ang bayan, ikalawa, ang pangyayari, at pangatlo, ang paglalakad. Now, isa-isahin natin ang tatlong ito. Una, ang bayan. Napakalaga pong malaman natin kung saang bayan ito. Ang sabi po sa verse 52, dumating sila sa Bethsaida. Bethsaida. Ang Bethsaida ay isang syudad sa Galilea. Bayan ni na Felipe, ni na Andres, at ni Apostol Pedro. Ang ibig sabihin ng Bethsaida, tulad ng Bethlehem, ang Bethlehem ay Beth Lehem. Lehem. Ibig sabihin, house of bread. Ito namang Bethsaida, Bethsaida, ang ibig sabihin, house of fruits. O di kaya, house of fishing. Marami pong mga mangingisda sa lugar na ito, kaya punong-puno po ng isda ang bayan ito. Ang bayan pong Bethsaida, sa lahat ng bayan na sa ministeryo ng Panginoon, ito ang pinaka mapalad sa lahat ng bayan sapagkat dito ginawa ng Panginoon ang napakarami niyang mga himala, mga pagtuturo at mga pagpapagaling. Pero hindi siya tinanggap dito. Hindi siya tinanggap ng bayang ito. Katunayan, isinumpa niya ito kasama ang Capernaum sapagkat Capernaum, Bethsaida, ay bahagi po ng Galilea. Babasahin natin sa Matthew 11:21, ganito ang pagkakasabi ng Panginoon sa bansang sa bayang ito.
Kahabag-habag ka, Corazin, kahabag-habag ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may damit sako at abo. So dito pa lamang makikita natin na bagamat ang bayang ito ay sikat, umuunlad, at dito ginagawa ng Panginoon ang lahat halos ng kanyang himala, ngunit matitigas ang mga puso. Bulag sila sa katotohanan. Pero ang nakakapagtaka rito, binabalik-balikan ito ng Panginoon, hindi niya ito maiwan-iwanan. Halimbawa na lamang sa Mark chapter 6 verse 45, ganito ang pagkakasabi. Agad niyang pinasakay sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo sa Bethsaida hanggang sa mapawi na niya ang maraming tao. Lagi niya itong pinupuntahan. Luke chapter 9 verse 10, sa kanilang pagbabalik, ibinalita ng mga apostol kay Jesus ang mga bagay na kanilang ginawa. Kanyang isinama sila at palihim na nagtungo sa isang bayan na tinatawag na Bethsaida. Hindi ito maiwan-iwan ng Panginoon. Yan po ang isang bagay na kung saan hindi tayo dapat sumuko sa mga tao o sa lugar na matitigas ang ulo, matitigas ang puso. Kung ang Panginoon ay nagtiis sa mga taong ito upang siya'y makatawag ng mga maliligtas, dapat ganun din tayo. Huwag natin sabihin, tigas ng puso niyan eh. Matagal ko nang iniyahan yan, pero ayaw talaga. Pero ang Panginoon hindi siya sumuko eh. Hindi siya sumuko. Ngunit, ang bayang ito, bagamat napakayaman, asinsado at matitigas ang ulo, bugbog naman ito sa sakit. Ang sakit dito, kadalasan, ang lumalaganong sakit dito ay ang pagkabulag. Gaya na naikwento ko nung araw, napunta ako sa Saudi, sa Hufhuf, isang lugar na kung saan puros ginto. Ang mga nakasabit sa kanilang mga pintuan, yung kanilang pangkalansing sa pinto ay pawang ginto, mga talabas-tabas na ginto. Pero yun ang problema ron. Bulag yung kanilang mga mata. Minsan, kabilang mata, bulag. Yung iba naman, dalawang mata. Ganito ang pangyayari dito. Ano kayang dahilan? Now, ayon po sa mga komentaryo, hindi naman ito sore eyes. Kundi ito'y marahil sa alikabok, laging mayroong sunstorm at tinatamaan ng kanilang mga mata. At higit sa lahat, maraming puno ng igos. Ang igos, punong igos, mayroon itong, kung sa Bisaya, kung tawagin dapaw, yung mga balahibo na lumilipad, tulad ng mabolo, kapag yan ay nahinog na, lumilipad yung delikado yun sa mga bata, yung mata, dapat binabasa agad yun, kung makabili man, binabasa, balatan, para hindi na lumipad yung buhok-buhok nun. Maring ito rin ang dahilan, dahil sa punong-puno ito ng prutas, the house of fruits, marahil igos. Ito'y nakangati sa mata hanggang sa pagkato'y ginagalaw mo, hanggang sa tuluyang mabulag. Now, ayon sa statistics, sa karamdaman ito, sa mga tao raw dito sa Bethsaida, sa 10, out of 10, mayroon talagang isa na bulag. Mayroon talagang isa sa bulag. Kaya, ang mabigat naman, sa bawat bulag naman, isa sa dalawa, na dalawang mata ang bulag, hindi kaya kabilang mata ang bulag. Nasa city ng Cairo sa Egypt, ang population doon ay 250,000 noong time na yon. Pero ang bulag doon ay may 4,000. Napakaraming bulag. Ito ang karamihang ginagamot ng Panginoon sa bayang ito. Ngayon, ito isang bagay na kung saan nagpapaalala sa atin ng Panginoon, hindi siya tumitigil, binabalik-balikan niya ang mga taong ito, bagamat bulag sa espiritual, bulag pa rin sa pisikal, ngunit gumagawa pa rin ng himala ang Panginoon upang sila ay gumaling. At sa atin din, wala pong kasawa-sawang Panginoon. Dapat hindi rin po tayo manghinawa na i-share natin ang katotohanan sa mga bulag na mga tao, sapagkat sa panahon natin ngayon, bagamat ang mga tao ngayon ay talagang umaasensong buhay, moderno na,
high-tech ng panahon, pero unti-unting nabubulag sa espiritual na bagay. Ayaw na nilang masdan ang mga bagay na makapagliligtas ng kanilang kalwa, kundi sila ay naroon sa laman. Makita nyo ngayon, nililigal na ang third sex, di ba? Mayroon ng talagang bulag talaga sa katotohanan na babae pero sinasabing lalaki siya. Lalaki siya, sinasabing babae siya. At nagpapapalit na ng kanyang sex organ. Napakabulag niyan. At mapapansin natin sa lahat ng dako, talaga namang Sodom and Gomorrah na tayo. Sa panahon ito, grabe ang pagabulag. Na kung manghihinawa tayo sa mga tao ito, alam natin, may pag-asa pa yan dahil sila ay buhay pa. Iba paano yung pastor kung halimbawa nagpalit ng organ? Wala akong pakialam kung magpalit ba ng organ yan. Pero hanggat may buhay yan, may pag-asa pa rin na gumaling sa kanilang pagkabulak sa Espiritu. So ito yung kalagayan ng Bethsaida. Grabe ang kasalanan nito. Walang pagkakaiba sa ating panahon. Bulag sa material ang tao, bulag sa pangsariling interes, bulag pagdating sa kanilang kalagayan espiritual. Ngayon tignan natin, kalawa, ang pangyayari. May nangyari po roon dito po sa lugar na ito. Ang sabi po sa ating text, dumating sila sa Bethsaida at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag at ipinakiusap sa kanyang hipuin siya. Now, mayroon po rito mapapansin natin na isang bulag na dinala kay Kristo Jesus upang pakiusapang pagalingin ito. Pero pansinin natin, yung nagdala ng mga tao, hindi alam kung ilan sila sa isang bulag, maaaring isa lang, pero napansin natin, nagmalasakit ito. Sa mga kapatid, marahil ito ay isang mananampalataya. Tunad din natin, dapat din tayo magmalasakit sa mga taong bulag sa katotohanan na ilapit natin sa Panginoon at ipakiusap natin na walang Panginoon eh. Hindi at physically present sa atin. Pero pwede natin siyang ipakiusap sa pamagitan ng panalangin. Gaya na nangyari doon pa rin sa lugar na ito, sa Mark chapter 2, na merong 4 na magkakaibigan, na meron silang dinala kay Jesus na isang lumpo. At dahil sa dami ng tao sa bahay, sa labas, wala silang paraan para makalapit kay Jesus. Inakyat nilang bubong at binutasan at doon nila inihugos ito. Salamat sa mga taong nagmamalasakit. At alam niyo ba kung sino yun? Tayo yun. Tayo yun. Dapat magkaroon tayo ng panahon na magmalasakit sa ating kapwa. Huwag tayong mainis sa kanilang kabulagan. Huwag tayong mainis sa kanilang katigasan ng puso. Sapagkat itong taong ito, wala itong pananampalataya kay Jesus. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin nitong taong ito. Nagmalasakit sa kanya. Kundi, siya ay dinala sa ating Panginoon. At sila pang nakiusap. Ang sabi nung nagdala, ipinapakiusap namin, Panginoon, na hipuin mo siya. Ayun lang mabigat, ano? Kung ito'y mananampalataya, isa lang alam niyang gawain ng Panginoon, mag-pray over lang. Huwag dati ikahon ng Panginoon sa pray over lang. Dapat, isanggurin natin at isa sa ating ikalooban ng Panginoon kung anong paraan ng kanyang pagpapagaling dito. Na makita natin na hindi ito sinunod ng Panginoon. Ang kanyang kahilingan o kahilingan ng malasakit. Anong ginawa ng Panginoon? Verse 23. Hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag. Hinawakan. Alam niyo, pagkaisang lalaking bulag, kahit ako lang, mga kapatid, pag ako'y nasa jeep, at ako'y bababa na hindi makayuko talaga dahil masakit ang likod ko, pag hinawakan ako, kahit sino, napakasarap pong pakiramdam. May nagmamalasakit sa akin. At talagang dahan-dahan nila, kung bababa pa yung pasahero yun, para lang akayin ako, gayong napakalakas kong tignan. Pero napapansin ko na mayroong mga taong nagmamalasakit. Sana ganon din tayo. Katulad kanina, kumain kami ni Mama
sa Jollibee ba yun? At may matanda na pindot ng pindot doon sa Jollibee, anong hinihingi, tubig ba yung hinahanap niya, hindi niya alam kung ano yung gagawin. Wala man lang tumulong ng mga waiter. So si mama, tumayo at tinakbo roon, tinulungan yung matanda. Tawa ng matanda. Ibig sabihin, dapat nakikita natin yon na mayroong pagmamalasakit. Kaya nung hawakan ng Panginoon ang kamay ng taong ito, medyo maluwag ang puso niya sa taong humawak sa kanya na mabait ito, may gagawin ito sa akin, hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Pero sabi diyan, hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon. Pag sinabi kong labas ng nayon, labas ng gate ng bayan, Bethsaida. At anong ginawa ng Panginoon? Dinuraan ng kanyang mga mata. No? Nawakan niya yung tao, kamay, minto sila at dinuraan yung mata. Bang klase, no? Dinuraan. Nang maduraan ang kanyang mga mata at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, kanyang tinanong siya, may nakikita ka bang ano man? Nakaibang ginawa ng Panginoon dito. Hindi siya nagpasakop o sumunod sa kahilingan noong nagmalasakit. Dapat din sa atin, huwag natin ikahon ng Panginoon sa anumang gusto natin. Lord, itong gusto ko. Itong ibigay ko. Ibigay mo sa akin. Hingin natin ang kanyang kalooban, hindi yung ating gusto. Huwag nating hilingin ang ating mga wants, but hilingin natin what our need. Kung ano yung kailangan natin. Sapagkat yun ang nais ng Panginoon. At dapat tayo magpasakop sa kanyang kalooban. Mabigat ito, dinuraan. Sa tingin nyo, bakit ganun ang ginawa ng Panginoon? Meron na siyang ginawa na kumuha siya ng putik, dinuraan niya yung putik, at nilugaw niya yung putik, ano? Meron ang ginawa ng Panginoon, at itinuhan siya doon sa bulag din. Pero bakit dito, matay dinuraan? Nasaksi na ba kayo ng inyong anak na mayroong sore eyes? Anong sigaw na sa pagising sa umaga? Nay! Pula na po, Nay! Di ba? Di ba kita, Nay? Saan gagawin mo? Daway, di ba? Kasi, alam nyo, kailangan talaga lagyan ng laway. Walang tubig eh. Laway ng Panginoon ang inilagay doon sa mata para magkahiwalay yung mga pilik mata. Now, anong ini-imply dito, mga kapatid? Yung laway, walang himala dun eh. Laway natin, pagmamalasakit, ito'y lumalarawan sa ating pagmamalasakit sa iba't ibang paraan. Gawin natin yung ating makakaya na maibsan at mabigyan ng comfort yung mga taong ating tinutulungan. Alam niyo, ito yung bigat ko sa mission eh. Sapagkat preach ako ng preach doon, sige akong preach sa magsisi sa kasalanan, pero marami sa kanila nakarakay sa karamdaman, walang pambili ng gamot. Hindi mo lang mapatingin sa doktor. Hindi mo lang, paano sila aatin kung sila'y nakaratay? Hindi naman ako si Chris na, tumayo ka dyan. At tatayo. Laway, tumutukoy ito sa ating mga kakayanan na dapat natin gamitin para maakay ang taong to. Anong ginawa ng taong to nang hawakan siya ni Kristo? At inakay siyang papalabas. Nadaman niya ang concern ng Panginoon. Lalo na, nung hipuin ng kanyang mata na mayroong daway at kanya itong pinahid hanggang sa lumuwag yung kanyang pagbuka ng kanyang pilik mata. Nakakalaga po na dapat mayroon din paraan na maabot natin ang ating kapwa. Hindi lamang sa pagpipreach, magsisi ka, nagugutom ka, kumain ka kapatid, at magpakabusog ka, wala ka namang binibigay. Paano mararamdaman ng mga tao yon si Kristo sa buhay mo? Itong sabi ni Clark na komentary, marahil ang mata rito ay nagdikit ang mga pilik mata. Kaya sa paghawak pa lamang ng Panginoon at sa pagpunas ng kanyang laway sa mata, naramdaman niya agad ang concern ng tao ito. Handa siyang makinig kung anong sasabihin uli ng Panginoon. Alam niyo, pagka mayroon tayo natulungan, handang makinig yun. Makikinig sa'yo yun.
Kaya tinanong ng Panginoon, noong mabasa ng mata, may bumuka na yung pilikmata, at saka tiniko ng Panginoon ng mata. At anong tanong ng Panginoon? May nakikita ka bang anuman? Anong sagot ng bulag? Meron! Sabi niya. Ang sabi niya, no? Sa 24, tumingalang lalaki at nagsabi, nakakita ko ng mga tao. Na paano niya nalaman na mga tao yung kanyang nakikita? Ibig sabihin, hindi siya inborn na pagkabulag. Kundi nabulag siya dahil sa karamdaman o di kaya dahil sa kasalanan. Alam naman natin yun. Number 1 talaga sa time na yun, kaya nagkakasakit ang tao dahil sa kasalanan. Kaya alam niya. Alam niyang hirap ng pagiging bulag sa matagal na panahon, gusto man niyang gumaling, nag-iisa, nandun sa tabi, marahil nagpapalimos, walang umaakay sa kanya. Pero this time, may nagmalasakit na isang mananampalataya marahil, at lalo siyang pinagmalasakitan ng Panginoon na dinala sa kanya. At sinabi, may nakikita ka bang anuman? Tumingala siya, ang sabi niya, nakakita ko ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad. So, alam natin na taong ito hindi talaga inborn na bulag. Kapag alam niya ang tao, at alam niya ang puno, ang problema lang yung puno naglalakad. So, hindi pa talaga clear. Sa palagay ninyo, anong pakiramdam ninyo? Katulad lang sa akin, anong pakiramdam ko nung itong kaliwa kong braso hindi ko talaga may taas. Napakasakit talaga, parang mababasag yung aking balikat. Ang sabi ni Brother Remy, injection natin yan kuya ng steroid. O di ba yun? Di ba nakaka-addict yun, nakakasira? Subukan natin, tanong sa doktor. Punta kami sa Paranaque. So, in-injection ako rito, sa gitna. Sabi niya, pagtusok nito, pag hugot ko ng karayong taas mo agad ha, may doktor, sabi ko po. Kaya pag tusok na dyan, at paghugot ka, tinaas mo siya, sakit talaga, pang! Pero unti-unting humihina yung sakit. Anong pakiramdam ko? Nasisiyahan ako at naghihintay ako ng totoo pang kagalingan talaga sa balikat ko. Itong pakiramdam kong tao ito eh. Simula nung hipuin ng Panginoon, akayin siya, lagyan ng laway ang mata niya at nakakita siya ang konti. Nananagpik pa siyang makita ng klaro. Ibig sabihin, lumalakas yung kanyang paniniwala at panampalataya kay Kristo. Nagsimula lang ito sa pagmamalasakit ng tao. Upang ang taong yun ay makaranas talaga ng kamay ni Kristo. Nang sa ganon, lumago yung kanyang totoong panampalataya. So, ang ginawa ng Panginoon sa 25, saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay, siya'y tumigil at bumalik. Ay, siya'y tumitik at bumalik ang kanyang paningin. At nakita niya lahat ng bagay na maliwanag. Na bakit po dandahan ang kagalingan? Kadalasan ng pagpapagaling ng Panginoon, isang di po lang dilat agad. Now, may kaugnayan ito sa kanyang mga alagad, yung mga sumusunod sa kanya na taga Bethsaida, na taga Galilea, na matitigas ang puso, makupad ang kanilang pananampalataya. Kung ating titignan ng context, nagpakain siya ng mga tao, pero hindi pa rin makuha ng kanyang mga alagad ang ibig sabihin. Nagtatalo-talo pa rin sila. So ito po'y paglalarawan ng kakuparan ng paniniwala. At ito yung mga larawan niya sa atin. Kung minsan makupad tayong sumampalataya, kailangan tayo makasaksi ng dahan-dahan at hindi bigla. Mas maganda para sa akin na unti-unti akong nakakaunawa, unti-unti akong lumalago, unti-unti akong tumitibay sa aking pananampalataya. At tuluyang nakakita ang taong ito.
At pinauwi siya ng Panginoon. Saan? Basahin natin, 26. At pinauwi niya siya sa kanyang bahay. Sa kanyang bahay. Marahil ang bahay ng taong ito, ng Panginoon, labas ng bayan ng Bethsaida. So marahil ang taong ito ay isang hintil. Hindi siya pinabalik doon sa nayon. Ang sabi niya, huwag kang pumasok kahit sa nayon. Pero kung titignan natin sa New King James, ganito ang pagkakasabi. Then he sent him away to his house, saying, neither go into the town, nor tell anyone in the town. Pinauwi siya sa bahay, hindi siya pinapasok sa bahay, sa town, sa bayan, ni magkwento sa bayan. Na ano pong implication diyan? Bakit? Alam natin maraming utos ang Panginoon sa Biblia, huwag mong sabihin sa ganito, huwag mong sabihin ganito nangyari sa iyo, huwag mong sabihin sa mga tao, pero kadalasan sinasabi talaga. Yun lang sa siyam na kitongin, no? Sinabi talaga kung ano nangyari, naglulumundag sila. Pero ito, mapapansin natin, hindi niya sinabi. Kundi tumuloy siya sa kanyang pamilya. Tagal niya nang hindi nakita mga anak niya, kanyang asawa, at pamilya niya, tuwang-tuwa sila. So ano po ang paglalapat dito? Ano yung lesson dito? Dapat natin padala ngayong gabi. Una-una, dapat natin tandaan, nang himala na ginawa ng Panginoon dito, hindi ito isang gawain na dapat tularan ng mga tao, ng mga pastor, o sino man. Dahil ang himala, alam natin, ito ay salungat sa providensya. Di ba? Ang providensya, mayroon itong pattern ay tinakda ng Diyos. Lahat ng bagay na nilikha ng Panginoon sa langit, sa gitna ng langit, sa bundok na ito, sa mundong ito, lahat ng bagay dyan, may layunin yan. At upang may sa katuparan ng layunin ng lahat ng bagay, ay kanya itong pinamamanaan ng kanyang providence. Providensya. Kaya lahat na nangyari sa atin, wala aksidente, kundi lahat ito'y nangyari ayon sa providensya ng Diyos. Pero ang himala, hindi yan sumusunod sa providensya, sumasalungat o humihigit sa providensya. Kaya tinawag na himala. Tanging Diyos lang ang nakakagawa ng himala. So bakit ang Panginoon nagpapakita ng maraming himala? Lalo na sa lugar ng Bethsaida ito na napakatigas ng ulo. Pero alam ng mga taga-Bethsaida, mga Hudyo, kung sino ang Mesiyas. Ang sabi nga sa Lucas 4:18, ganito ang laging binabasa ng mga Hudyo sa sinagoga. Sa tuwing sila nagkakatipon, binabasa nila ang Luke chapter 4:18 na prophecy mula sa Isaias. Ang sabi rito nung basahin ng Panginoon sa kanilang harapan, ang aklat, binuksan niya at ang sabi, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagat ako'y hininang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bulag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Ito nagpapakita na siya ang Mesiyas, siya yung pangakong tagapagligtas. Hindi lamang sa karamdaman, ang karamdaman ay anino lamang sa totoong kaligtasan dapat matamo ng bawat tao sa Bethsaida. Pero hindi nila sila pinaniwalaan sa Jesus na ito ng Mesiyas. Pagpus kanilang itinanggi ito. Kaya isang malaking dagok ito sa Corazin, sa Bethsaida, sa Capernaum. Kaya ang sabi ng Panginoon, kahabag-habag kayo Corazin, kahabag-habag kayo Bethsaida, kahabag-habag kayo Corazin. Sapagat noong mga himalang ito'y ginawa ko sa Sodoma and Gomorrah, matagal na sana nagsisiyon. Pero kayo, mismo araw-araw, ang himala, hindi kayo nagsisisi. Pero hindi natin kailangan ng himala ngayon. Na aktong himala, ang himala ang kailangan natin ay ang binibigay ng banal na kasulatan na isang makasalanan ay pinatatawad sa kasalanan at binabago, kino-convert ang kanyang buhay. At marami tayong mga testimonyo na nakaranas ng himala. Ikaw, ako.
nakaranas ng himala. Sino ba tayo noon? Pero marami pa rin tayong mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak na hindi makapaniwala sa himalang totoo na ginagawa ni Kristo sa buhay ng tao. Huwag tayong manghinawa sa kanila. Kaya hindi dapat gayahin ang ginagawang paggawa ng himala. Ito'y gawa lamang ng Diyos. Huwag nating tularan ang ginagawa ni Jesus, kundi sundin natin ang kanyang mga utos. Sundin natin ang kanyang salita. Sapagkat doon lumalabas ang katuwiran. Kapag tayo sumusunod sa kanyang salita, gaya na sinabi ni John 14:21, ang sabi ng Panginoon, sino mang nag-aangkin ng aking salita at tinutupad ito, siya yung nagmamahal sa akin at siya'y mamahalin ko at mamahalin siya ng aking Ama. Yun ang utos ng Panginoon, yung kanyang salita. Sapagkat sa kanyang salita, himalang kaligtasan at himalang pamuhay katwiran ang patunay sa lahat ng mga nahimalaan. Nahimalaan ba kayo mga kapatid? Nakita niyo ba ito? Nakita ba natin ito? May nakita ba tayong anuman na nating ipagdiwang sa Panginoon? Meron. Itong taong ito, ang sabi sa kanyang Panginoon, huwag kang pumasok sa loob ng bayan at huwag kang magsalita tungkol sa nangyari sa iyo. No, bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit pinagbawalan siya ng Panginoon, pero alam ko, ang taong nahimalaan na nakatanggap ng totoong kagalingan ng kanyang kaluluwa ay nagiging masunurin kahit hindi niya gaanong naunawaan ang layunin ng Diyos, pero malinaw sa salita ng Diyos at dapat nating sundin. Sa atin, kumisan kailangan patunayan mo muna bago kita sundin. Hindi. Ang Panginoon, nag-uutos sa atin, hindi natin alam kung ano yung layunin niya. Ang layunin niya sa atin, sumunod sa Kanya. At itong halimbawa ng taong bulag nito, wala akong pakialam kung anong layunin ng Panginoon, bakit hindi siya pinapapatok doon. Pwede tayo magbigay ng mga haka-haka dyan. Pero, ang totoong nakita natin, ang isang taong nahimalaan ng totoong kagalingan, ng pisikal at kaluluwa, nagiging masunurin sa salita ng Diyos kahit hindi niya lubos na maunawaan. Naunawaan ba natin ang buong Biblia? Hindi natin tayo unawain lahat yan. Pero, kahit hindi natin maunawahan yan, dapat natin itong sundin. Bakit? Ang salita ng Diyos, tiyak, sapat, walang pagkakamali. So, yung po may makita kong implication dun. Ang isang taong matuwid, namumuhay sa pananampalataya. The righteous shall live by faith. So, katuwiran po ang buhay sa mga taong may himalaan. At ang himala, yan ay kaloob ng Diyos upang ipakilala na ang taong yan ay sugo. Ganun din mga alagad, mga apostol. Binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoon na magpagaling, magpadilat, magbuhay ng patay. Bakit? Upang makilala ng lahat na sila'y kanyang mga sinugo. Pero sa ating panahon, hindi na yun. Kailangan kung ikaw ay sinugo ng Diyos, kailangan ipahayag mo salita ng Diyos na si Kristo ang nilalaman at si Kristo ang pag-asa ng taong makapakinig. At ikatlong aral pa na dapat bigyan din natin ng pansin. Pag-aakay ay napakalaga sa mga makasalanan. Napakarami pong tao dyan, mabulag. Napakaraming tao sa ating kapaligiran. Napakaraming tao sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Napakalaga po ang mag-akay sa kanila tungo sa bukal na liwanag, walang iba kundi si Kristo. Sa anumang paraan, akay natin sila. Kung ano mo yung makaya nating physical, material, may tulong natin para lang sila maakay, mapalambot ang puso nila, makadama sila ng concern. Gawin natin. Gawin natin. Hayaan mong sa hawak natin, sa hipo natin, sa pag-akay natin sa kanila, madama nila ang ating concern
sa kanila at tuluyan silang makilala kay Kristo. At pang-apat na dapat natandaan, ang Diyos ay hindi gumagawa sa isang paraan lang. Gumagawa siya sa maraming paraan. Iba't ibang paraan. Kaya huwag nating sabihin ng Panginoon, Lord, itong gusto ko. Lord, gusto ko ng kotse kulay green. Yan ang palaging sinasabi ng mga prosperity pastors. Kailangan humingi ka sa Panginoon, checkin mo. Specific, particular, pati model. No. Ang kailangan nating panalangin, Lord, Thy will be done. Kalooban po ninyo ang mangyari. Mayroon akong need, Panginoon. Alam niyo ang aking pangangailangan. Alam niyo ang aming kakulangan sa aming pagkain, sa aming pananalapi, sa aming kalusugan, sa aming isipan, sa kalagayan ng aking mga anak, Panginoon. Alam po ninyo, sa inyo po inahabilin ang aming Panginoon. But when it comes to confessions ng sin, maging specific tayo. I-confess natin. Tsakin natin kung anong kasalanan na ating ipinagkay sa Panginoon. Alam niyo, ang Panginoon, willing siya palagi. Wala siyang sinabi, makita sa Biblia na ayaw ko magpagaling. Ayaw ko. No, willing ang Panginoon. Kailangan lang ang kalooban niya ang dapat natin sundin. Pinagaling niyang may angketong, pinagaling niyang lagnat, yung nanay ni Pedro, pinatayo, pinagaling niyang bulag, pinagaling niya ang dinudugong babae, nung 12 taon, pinagaling niya mga pinahirapan ng masamang espiritu, willing ang Panginoon. Kailangan lang ating panalangin, Lord, alam ninyo ang kahilingan, alam niyo ang pangailangan ko. Kalooban po ninyo ang mangyari, hindi po sa pamamaraan ko. Lord, wala akong pera, pagtustos sa aking anak. Pero kayo po ang nakakaalam, paano po yung gagawin ito? Umaasa ako, sumasampalataya ako. Lord, may karamdaman ako. Ngunit sa kalooban ninyo, magpapasailalim ako, magpapasakop ako. Sabi nga sa Matthew 7:7, keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. Kaya sa ating pamagat, may nakikita ka bang ano mang pangangailangan, lapit natin sa Panginoon. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, tunay na kayo po'y makapangyarihan at wala pong maaaring makapaglimita sa inyo. Sobra-sobra ang inyo pong kapangyarihan, ang inyong kakayanan. Ngunit, kayo po ay malapit sa mga taong may pusong basag, durog na espiritu at diwa na nagpapasakop sa iyong kalooban. Batidin niyo ng aming Panginoon. Natin ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mabalik ko.